Ito na po yung ating Decalb 8282. Ang ganda dahil halos pare-parehas po siya. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the smart learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong Lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, kung ano pang mga pwedeng maging pataba sa inyong lupa, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Halos isang buwan na po yung ating Decalb 8282 na kapag abono to po tayo dito ng ikalawang araw pa lang na matapos matanim. Nag-spray po tayo dito, nag-spray po tayo dito ng yung pamatay damo, medyo late na pero okay pa rin, tinamaan pa rin yung mga damo sa silong. At nung siguro mga 16 days nung nag-abono po tayo dito, tapos nagpapatubig ngayon. Napatubigan na po ito kahapon. Basang-basa po ay siya. Na-sprayhan na rin natin siya ng yung 3K, Anaa, yung Bibitol, tapos nilagyan natin siya ng Delta King. At siyempre hindi nawawala yung silhouette kasi hindi masyadong malakas yung Delta King, kaya nilalagyan po natin siya ng silhouette. Kasi pag may silhouette, umaabot po ng 1 week yung bisa ng pamatay peste. Nasubukan ko na yan nung mga nakaraang taon na hindi basta namamatay yung mga uod, pero napapansin ko dito yung mga tinira ng uod, unti-unti nalilinis sila. Yung pamatay peste kasi hindi hindi umeepekto kaagad, o parang kung natamaan man yung uod or hindi natin natamaan yung uod, siguro maghihintay tayo ng 2-3 araw pag hindi natamaan yung uod. Kasi yung fall armyworm, once na nakaramdam yan na nasagi, or yung parang nakaramdam siya ng may tao or may kusya siyang bumabagsak. Kaya nga fall armyworm, kasi nagpapahulog siya. Kaya mapapansin niyo pag titignan niyo yung mga uod na yan, parang mahirap hanapin kasi nalalaglag sila pag nakaramdam sila na may palapit or kumakansa nila, bumabagsak sila para siguro magtago. Pero ang nangyayari, kaya pag inisprayan natin sila, parang hindi natatamaan dahil nakapagtatago sila o nahuhulog sila. Kaya pag sila ibabalik at matagal yung bisa ng iyong pamatay peste, sigurado matatamaan sila. Lalo na kaya nilalagyan natin siya ng sticker na silhouette para matagal yung bisa.
Kaya nung mga nakaraang taon, yun yung na-observe ko na hindi basta-basta namamatay. Siguro maabot silang ng 5 araw na kung magtataka kahit pag titignan mo yung mais, ba't nandito pa yung uod? Ba't hindi pa namamatay? Pero magtataka ka na sa mga susunod na araw wala na siya. Or kung titignan mo man kung nandun pa, parang mamamatay na rin siya. Ganun po yung bisa ito. May mga tinira dyan ng Pero ang naobserbahan ko, palabas na yung mga bagong dahon ng mais na magaganda. Yan kumpul-kumpul na tinira ng fall armyworm. Maganda yung yung ating mais na Decal Bay 282. Halos pantay-pantay po yung kanyang itsura. So, yun po yung aking naobserban. Parang kanyan yung gamot na iinumin or iniinom ng tao. Pag hindi mo naman nakukuha ng minsanan yung gagaling ka kagad. Halimbawa kapag may lagnat ka na magte-take ka ng gamot, yung isang tinake mo ay gagaling ka kagad. Hindi po nakukuha sa ganun yun ang naobserbahan ko. Hindi mo talaga mapapatay lahat yung mga gusto mong o yung mga tinitira na uod o yung mga target mo na uod. Mayroong mga maiiwan. Kung minsan kunti lang yung mga natatamaan. Pero yung sinabi ko na nga, kapag may sticker yan, kapag may silhouette yan, yun matagal yung bisa. Talagang makapit at hindi basta-basta man nawawala yung bisa ng gamot. Kaya ang tendency nun, pag patuloy sa pagkain yung fall armyworm at makain niya yung mga na-sprayhan, nandun pa rin yung bisa ng gamot, mamamatay din po siya. So sa mga natatakot, sa mga namumroblema sa uod, para hindi sayang yung binili niyo ng gamot, yung effort niyo sa pag-spray, lagyan niyo po siya ng silhouette. Dagdag gastos, kaya lang mas sigurado naman yung mga ginagamit nyo. Itong parting ito nakita ko na nagbabago yung mga tinitira ng uod, nagbabago na. Yan. Yan. Mga inuod po yan, pero nagbabago na. Dahil alam ko, siyempre namatay na yung mga uod yan. Hindi ko pa yan tinira ng Prebaton kasi pang last sa 40 days ko ilalagay yung Prebaton dahil doon yung akma na para maganda yung So dahil magta 30 days na ito, titirahin ko ulit siya ng power grower at yung pwede ko na siyang haluan ng chelated calcium, tapos yung tricky fertilizer at silhouette ulit. Nilagyan ko siya ng Bibitol kasi gusto kong makita kung gaano kataas yung yung mais na to na malagyan ng ganon. So yun po yung ating mga may share sa inyo, na lalo na yung mga alam ko may mga iba sa inyo na nung unang gamitin yung ating product maganda, mayroon yung sa pangalawa hindi maganda, at sa pangatlo ganun pa rin, no? Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, huwag po kayong manghinayang na kung minsan ang ginagawa ng iba babalik sa dati na abono lang, ganun lang. So babalik din kayo sa dating kita, dating ani. Tayo na nasubukan na natin na malaki yung ani, ikatlong taon na ngayon na ating ginagamit yung ating mga nire-recommend na product at nakita ko na maganda. Kung hindi kayo makakabili ng mga product natin, subukan niyo yung timing ng pag-aabono. Sigurado lalaki din ng parang magbabago rin yung kanyang ani nyo. Lalaki ang inyong harvest. Kasi kapag timing yung paglalagay niyo ng abono, timing yung kanyo, pagpapatubig nyo, gaganda din ang yung mais. Hindi lang ganon kalalaki yung mga bunga, hindi lang ganon kabibigat yung mga weight ng bunga, pero magbabago po ang inyong Pero mas maganda kung gagamit kayo ng mga foliar fertilizer. Kontakin niyo yung the last 2 years na ako'y nagtanim ng mais. Itong kalahating hektara tinatamnan ko,
kumikita ko dito ng gross na 100,000. Nung nakaraang taon, yung kalahating hektarya, nag-gross po tayo doon ng 115 yata, 115,000 yung ating napagbentahan doon. At sa tingin ko ngayon, dahil makapal din, hindi lalayo po doon yung ating depende sa presyo, kung mataas or mababa. Pero nung nakaraang taon, medyo bumaba ng konti yung presyo, pero mas malaki yung ating napagbentahan. Dito, ginagawa ko na lang na consistent yung ating yung resulta. At alam ko na kasi yung ating ginagawa, kaya eto, yung ating mais maganda pa din. Sabi ko nga sa inyo, pag maganda yung tubo ng mais, halos pa na rin yan. Halos pag perfect, hindi masyadong perfect to, pero kagaya lang nung nakaraang taon yung tubo nito. Pero yung nakikita ko na yung aking pagbebentahan, halos ganun na rin. So welcome pa rin kayo mga kapatid na magsasaka, mga kaibigan, na magtanong. Huwag po kayong mahiya. Yung mga nagjo-join sa ating YouTube channel, mag-join po kayo ulit, no? At patuloy natin kayong gagabayan sa inyong ginagawang pagtatanim. Hindi lang sa mais po tayo nagbibigay ng gabay, sa palay, sa lahat ng halaman. Susubukan po natin na magabayan po kayo. Ito yung ating sili, ang dami na naman. Meron tayong panigang at meron tayong yung Taiwan ngayon. Malalaki talaga, sigurado marami tayong mga sili ngayon. So yun lang po yung ating may share sa ngayon. Huwag kayong magsawa sa panonood, kasi alam ko na pag hindi kayo hindi kayo sumuko, patuloy kayo sa pag-aaral, gaganda po ang inyong mga halaman, gaganda po ang inyong tanim, at tataas ang inyong ani. Patuloy lang po tayo, at huwag tayong manghinayang, huwag tayong manlupaypay sa mga nararanasan nating mga kaibigan. God bless po.